Magandang umaga po, gabi, tanghali sa ating mga kapatid na OFW at dito po sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonero. Welcome po sa People's Agenda. Okay, ito po yung special coverage natin sa mga nangyayari ngayon, kaganapan dito sa ating bansa at pinapaabot po namin itong mga balita na to sa mga Pilipinos everywhere. Okay, kasalukuyan pong nagkakaroon ng isang maliit na gathering dyan sa may EDSA Shrine. At kani-kanina lamang po, yung ibang di umano, mga miyembro ng military, mga retired officials, mga captain, etc., mga dalawa yata yun, nagpunta dyan at nagpahayag ng kanilang mga damdamin. Ngayon din po, may napansin ako na ilang periodista na pumunta rin ho doon. No? Ito ay mga known na mga sympathizer ng China. Hindi ko na babanggitin pero alam nila kung sino sila. So kung nanonood sila dito, ayan, ano sila ng narrative kanina, Roy, ha? Na dinidepensahan si Alice Guo. At meron daw di umano na parang nagkaroon ng Pogo Wars di umano. Pero hindi ho yan ang tatalakayin natin. Talakayin natin ano bang naging response nito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng administrasyon dito sa brewing political scandal dito sa ating bansa. Pero mag-review natin, paano ba nagsimula ito? O, tingnan niyo po ito mga kababayan. Ito po yung simula. Fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So it is only the military who says. Okay. Bibigyan ko lang ho ng context itong sinabi na walang venue for redress. Ang sinasabi po ng Pangulo dyan, yung ano ho bang problema yung sinasabi niya? Ang problema nun, yung pagkakakulong po nitong Chief of Staff ng ating Vice Presidente, Attorney Zulaika Lopez. Yan po yung context nun eh. So ibig sabihin, ang sinasabi ni Duterte personal sa kanila. No? Hindi sila makapunta sa Supreme Court dahil matatagalan daw. No? Kung halimbawa, kasi ang talagang remedy nila dyan sa contempt charge laban kay Attorney Lopez ay really ang Supreme Court. Pwede silang pumunta doon to petition and to question yung contempt charge ng Kongreso. Yun po yung talagang remedy. Meron. Hindi ko totoo yung sinasabi ng ating dating Pangulo na walang remedy. Merong remedy. Okay? Para sa Pangulo, again, di mismo sa bibig niya nagmumula na ang gusto nila ay mabilisan. Mabilisan na ano po, napalayain itong si Attorney Zulaika Lopez. Bakit to? Sapagkat ito nga yung Chief of Staff, maraming nalalaman ito na mga nagawa ng mga Duterte, no? At siyempre, takot sila na baka ito pumuga. Si Garma nga Di ba, Roy? Tama. Oo, si Garma nga pumuga Di ba? Nagsalita ng katotohanan sa harap ng Quadcom. Ito, nagpapaniki pa naman, di ba? Pati yung Acosta, maaring maabot yan at magsabi ng kung ano-ano laban sa mga Duterte. Kaya sila nagpapanic mode ngayon. Yan po ang totoo. At nakita nyo naman doon mismo doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. No? Sila yun problema nilang personal. No? Problema nilang personal, wala sila daw, di umano, na mapuntahan. Kaya that's the reason why he wants the military to intervene. Iyon ba yung tama dapat? Sa palagay mo, Roy? Well, dapat yan medyo mas systemic, no? Na kung may nakikita silang problema sa paggalaw ng gobyerno,
ay mas systemic yung problema. Pero kung sa isang kaso lang, sa isang sitwasyon lang para sa isang grupo, sa isang pamilya, ay masyado naman atang pagpapahalaga sa kanilang role sa lipunan ang kanilang ginagawa, no? Kasi ang claim nila broken, kaya ano ba yung term na ginamit nila? May broken yung ating governance at ang mga systems natin are not functional, hindi makahanap ng redress yung mga tao pag mga ganitong sitwasyon, hindi naman po katotohanan pa yan ngayon. Sa case siguro nila ay maaring meron silang konting problema ni hindi pa nga nila sinubukan, di ba? Oo. Di Bakit pa perception natin nga lang pwedeng nila sabihin? di ba? Parang Roy, perception nila na wala silang mapuntahan kasi sanay sila dun sa shortcut That's di right, ba? that's right. So ito Mukhang ba naman ngayon lang po mga ata sila nalalagay sa kabilang side, no? Na kung saan ay sila naman ang naiipit. Mas madalas, correct. sila ang nangiipit at nakukuha nila yung gusto nila. So makikita mo yung tension sa kanilang galaw, no? Minsan nga Correct. illogical na, irrational. Lahat naman siguro tayo kung naiipit sa isang corner ay konting nagiging irrational at illogical. Ang pakiramdam ko, nasa ganyang kalagayan ang pamilyang Duterte ngayon. Kaya ang ginawa ho nila, yung kanilang mga supporter, pinapunta nila ng kalsada. Nandiyan ho ngayon sa EDSA. No? At nagkiklaim na libo-libo na sila. Pero kayo subscribe and like, tignan nyo yung mga websites nila o yung mga channels nila, tignan nyo kung talaga libo. Pero kanina, nung nakita ko, pasensya na ho mga kababayan, pero talagang nagmasa-masa lang ho sa isang napakaliit na lugar at parang ang tingin mo marami. Pero siyempre, 8:30 ho ngayon ng gabi, siyempre marami mga naglalakad dun sa area na yon dahil shopping mall yun Plus yung mga empleyado na nag-oopisina sa Ortigas, doon bumababa, doon pumupunta para sumakay ng bus o kaya ng Tsaka LRT. Friday na sweldo ngayon. Pati Friday. Ricky, Sweldo ba ngayon? Sweldo, end of the month 29, 30 bukas So talagang So, maasahan mo na maraming tao sa labas dahil namimili. Ito po, ginagawang panakot sa ating pamahalaan sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos para medyo lumambot at to give way, mag-give way dito sa mga demands ng mga Duterte. Okay, lumambot nga ho ba ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Pakinggan po natin to. Siya po ay pumunta kanina dito sa Lucena, para magbigay ng mga free land titles sa ating mga kababayan. Diyan po sa Lucena, sa lalawigan po ng Quezon. Ang kasama po niya yung ating Reform Secretary. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Okay. Describe po niya yung sinasabi na nagmamasa daw di umano ng mga tao na supporter po ng Vice Presidente Sara Duterte at ang Duterte family na a storm in a teacup. Anong ibig sabihin ba nun, Roy? Well, ang ibig sabihin niyan ay hindi pa ganun ka-prominente. No? A storm in a teacup, ibig sabihin ay pwede siyang i-contain. Hindi siya kailangan masyadong palakihin. Yan ang pagkaintindi ko sa storm in a teacup. So, hindi siya bagyo na tinatamaan ng lahat. Ito ay isang bagyo na naka-contain sa isang maliit na teacup. So, ibig sabihin ito, huwag natin masyadong palakihin ang isang bagay na hindi naman ganun kalaki talaga.
Tama naman si Presidente doon. Kasi siyempre bilang Presidente, ang tinitingnan niya yung interes ng nakararami. Kung hindi naman maapektuhan yung nakararami, bakit naman niya bibigyan ng masyadong prioridad o pansin? So hindi naman sa hindi niya ito binibigyan ng pansin bilang Presidente. Binibigyan lang niya siguro ng kaukulang pansin. Palagay ko yan ang ginagawa ng Pangulo natin. Minaliit ba niya si Vice Presidente Sara Duterte? Palagay ko hindi naman. Kasi ang sinasabi lang naman niya, in fact, sinasabi nga niya, wag i-impeach, di ba? Kasi hindi ito, ang nangyayari ay hindi naman ganito kalaki para maapektuhan ang lahat. At kung biglang makatutok yung Senado at Kongreso, kasi mauubos ang oras nila dyan eh. Kung maalala nyo, di ba? Noong nagkaroon tayo ng mga naunang mga ganitong klaseng proseso, yung panahon ni ERAC, tsaka panahon ni Chief Justice noon, eh naubos yung oras talaga ng Kongreso. Maraming hindi na itulak na mga batas. So sa kasalukuyang kalagayan na maraming mga critical na batas sa kailangan ipasa, ay wini-weigh niya kung ito ba'y makakabuti sa lahat dahil maraming maabala no, na mga legislative processes. At ang desisyon ng Presidente, it's not worth the effort, it's not worth the trouble. Kasi nga marami tayong ibang kailangan harapin pa. At tama po siya doon. Kami din, kahit kami sa makakalikasan, ang tingin namin, ang dami natin mga legislative tasks na kailangan tutukan dahil kumakaharap tayo na matinding mga problema no? Sa ekonomiya, sa paghihirap, sa kalikasan, na mangangailangan ito ng mga decisive na legislation. So kung ibubuhos natin yung ating panahon sa impeachment process lang na ito, kahit ako pumapabor dun sa sinasabi ng Presidente na it's not worth the effort. It's a storm in a teacup. Okay. At ito naman mga kababayan, ang sinabi ng ating Pangulo sa ating mga kasundaluhan kani-kanina lang. Pakinggan natin to. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin, we have the same mission. I do it from the civilian end, kayo sa military, police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that mission clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali ang sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Yan po mga kababayan, maraming salamat sa Inquirer at sa Presidential Communications Office para dyan sa mga clips natin. So anong palagay mo, bakit ganito ang ito ba yung inaasahan na response sa tingin mo ng kampo ng Vice Presidente? Itong pag-call sa panawagan para sa military. Yan ba ang sinasabi mo, Ricky? Kasi ang nanawagan niyan ang kanyang ama, no? Not necessarily si Vice President. Kasi si Vice President, parang isiniwalat niya na may threat nga daw sa kanya, kaya tinitreaten din niya back conditionally ang tatlong pinakamataas na leader natin. At sinundan siya ng statement ng kanyang ama na nagsasabi na may problema yung ating pamamahala, kaya nananawagan siya ng pakikialam ng militar. Kung yan lang sinasabi mo, palagay ko, overall, tingin mo, ano ina-expect nila? Ano bang layon ng mga Duterte? Well, ang layon ng mga Duterte, palagay ko, ay maprotektahan ang kanilang interes, no? At dahil nalalagay sila sa alangan dahil kino-question ng kanilang integridad, maraming nakaatang na posibleng kasong seryoso dun sa misuse ng funds at ang kanyang ama naman ay sa EJK, pareho silang mabibigat ang mga kasong kinakaharap. Kaya palagay ko, this is a
effort to survive. Kasi mga seryoso pong kanto paratang ito, no, na ang mga penalty dito ay maaring sarili mong buhay, sarili mong freedom. So okay, if they want to survive, this is a political survival thing. Ano yung sinasabi nilang metodo o estratehiya para para ma-politically survive sila? Well, ang argument nila is that wala na silang maasahan sa sistema ng gobyerno dahil may problema nga daw ang sistema ng gobyerno. Nagbigay pa sila ng 3 ehemplo na bakit nila nasasabi ito. At inilagay din nila ang sarili nilang kaso, yung kanilang kasalukuyang kinalalagakan ngayon. At ang sabi nila ay dapat makialam dito ang isa pang puwersa sa lipunan na very decisive ang maaring pwedeng gawin. So anong ibig sabihin niyan? Well, ang gusto nila Ibig mangyari sabihin, dito ay kudeta mag-intervene o ang rebellion? military. Maaring rebellion, maaring kudeta, depende sa forma, pero definitely may role na malaki ang Armed Forces of the Philippines, particularly ang AFP kasi yung pinananawagan nila. Sa mga nakaraang kasaysayan ng Pilipinas, alam naman natin na malaki talaga ang posibleng role pag nagkaisa or may faction sa loob ng military na strong enough to assert itself, no? Kaya nga tayo mga previous na mga upheavals at saka change of government, ay karamihan dyan, almost all, ay nangyari with the participation of the AFP. Kaya nga nilinaw yan sa 1987 Constitution, di ba, Ricky? Nilinaw ang papel, lalong nilinaw ang papel ng ating Armed Forces of the Philippines. Nilinaw ang mas mataas na antas ng civilian authority over the military. Nilinaw din ang mas mahigpit na proseso ng pagde-declare ng martial law at pinakamahalaga, nilinaw niya na ang AFP is the protector of the people, protector of the state at sumusunod siya dapat sa chain of command. Na in this case ends with the president kasi siya naman ang pinakamataas sa chain na yan, no? A civilian, duly elected civilian authority. Yan po, mamaya-maya ho sa isang episode namin, itatalakayin namin yan. Medyo mas malalim-lalim. Pero tingnan natin, mukhang ang sinasabi kasi nila, itong response ng ating Pangulo ay parang lumambot. Kaya yung ibang mga pro-Duterte, akala nila nag-succeed sila. Pero tingnan natin kung anong kahihinatnan po niyan. Pero wag mo nating kalilimutan na nagkaroon ng official statement ng ating Pangulo na papalagan niya itong mga bagay na ito. Pero hindi niya inispesifiko. Kung ano po yan... Nariyan pa naman, Ricky, yung posibleng kaso talaga, no? Kasi hindi naman immune ang ating Vice President sa mga maaring criminal act na kanyang nagawa. At ito nga ini-evaluate ngayon. Hindi nga siya sumipot kanina sa investigasyon ng NBI, di ba? Doon sa kanya pag-imbita sa kanya. So meron pa talagang isang seryosong proseso na kailangan kakaharapin nila. At si presidente naman, ex-president Duterte, ay nandiyan pa rin ang ICC na nakaumang na sa kanya at nag-aantay na lang ng panahon upang mai-issue yung warrant sa kanya. So hindi ang impeachment is probably not the most serious threat sa kanila at this point at baka nga politically ay hindi rin maganda. Ako ang tingin ko hindi kahinaan 'yun sa part ng presidente. Palagay ko mas calculated na decision 'yon na yung impeachment ay wag i-prioritize. Hindi naman niya sinasabing totally wag Ang sinasabi lang niya ay hindi pa yan ganun kalaki para yan ang ating kailangang gawin. Ibig sabihin, hindi yan priority. Pero hindi ibig sabihin ang iba pang mga proseso tulad ng legal case, ICC, ay hindi magpo-proceed. Okay, subscribe and like po Anong comment ninyo? Mahalaga ho sa amin yan at sumasagot naman ho kami sa mga comments ninyo dito sa Current PH TV. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat.